Hi, salamat sa pagpapadala ng notes mo. At, wow! Hindi biro itong pinasok mong paksa, ah. Medyo mabigat nga. Sinusubukan mong intindihin ang isa sa pinakakomplikado at pinagtatalunang bahagi ng hula sa Biblia, yung huling panahon. Oo, marami ng teorya dyan. Marami nga, pero itong ipinadala mo parang parang isang cosmic blueprint. Isang napakadetalyadong architectural plan kung saan bawat araw may bilang at may patutunguhan. At ang buong blueprint na yan ay nakatayo sa isang, sabihin na nating, napakatapang na ideya. Oo. Itong mga tala mo, na mukhang batay sa isang pagsusuri na orihinal na isinulat sa Korean, nagtatanong ng paano kung mali pala yung karaniwang pagkaunawa natin sa timing? Exactly. Paano ko yung dalawang malalaking hula, yung tinatawag na huling isang linggo at yung 2,300 araw, ay hindi pala magkasunod, Kundi sabay. kundi sabay na nagsisimula. Yun yung buong premise. Iyan ang sentro ng lahat at ang misyon natin ngayon ay himayin itong radical na teoryang ito na ipinadala mo. Titingnan natin kung paano binubuo yung puzzle na to, pyesa bawat pyesa. Sige. Umpisahan natin sa pundasyon. Dahil ayon dito, may tatlong parang rules of the game na kailangan nating tanggapin para gumana yung buong timeline. Tama ka dyan. Itong tatlong pundasyon o premise, yan ang nagtatakda ng lahat. Kung hindi mo to tatanggapin, guguho yung buong argumento. Okay. Kaya't mahalagang suriin natin ang bawat isa ng maigi. Sige, simulan natin sa una, na para sa akin ito yung pinakamahalaga. Nakasentro siya sa isang parirala sa Daniel 9:27, yung sa kalagitnaan ng sanlinggo. Oo. Ang karaniwang interpretasyon dyan ay sa gitna, yung midpoint, pero dito sa teorya mo, binibigyan ito ng ibang kahulugan sa loob ng kalahating sanlinggo or for half a week. Teka, parang ang liit na pagbabago sa salita, pero ganun ba kalaki ang epekto niyan? Sobra, napakalaki. Dahil binabago nito yung, ano bang tawag doon? Yung starting gun, kumbaga. Okay. Sa karaniwang pagtingin kasi, yung paghahari ng Antikristo nasa ikalawang kalahati ng linggo yan. Pero sa interpretasyong ito, dahil yung pagpapatigil ng sakripisyo ay nangyayari sa loob ng unang kalahati, ibig sabihin, yung mismong pag-upo ng tinatawag na anak ng pagkawasak sa templo, yun na ang arawan. Siya na ang nagsisimula. Siya ang nagsisimula ng buong huling linggo, hindi siya pumapasok sa gitna. Iyan na rin ang simula ng matinding kapigahatian para sa mga banal. Wow, okay. Domino effect nga. Dahil lang sa isang parirala, naurong yung buong timeline. So yan ang unang premise. Ano naman yung pangalawa? Yung pangalawa, direktang resulta yan ng una. Sinasabi sa hula na ang anak ng pakawasak ay maghahari sa loob ng 42 buwan. Okay. Ang iginigiit ng teoryang ito, yung 42 buwan na yon ay dapat mangyari sa unang kalahati ng sanlinggo. Ang tanong, bakit? Oo nga, bakit? Ang sagot, ayon sa mga tala mo, ay dahil may isang malaking deadline. Isang deadline. Oo, yung unang pagkabuhay na mag-uuli. Itinakda raw yan na mangyari sa bandang gitna ng sanlinggo. At ang lohika dito, simple lang. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, wala nang banal na maiiwan sa lupa para usigin. Gets ko. Kaya yung 42 buwan ng pag-uusig, kailangang matapos bago o hanggang sa deadline na yon. Hindi pwedeng mangyari sa ikalawang kalahati dahil wala nang uusigin. Okay, so parang isang napaka-tight na schedule. Kailangang matapos yung paghari ng kasamahan bago dumating yung rescue event. Malinaw. Ngayon, ano yung ikatlong premise na bumubuo sa pundasyon? Yung ikatlong premise, yan yung naglalagay ng eksaktong numero sa deadline na yon. Sinasabi nito na mula sa sandaling umupo yung anak ng pagkakawasak sa templo, yung arawan natin, Oo. kailangan magbilang ng eksaktong 1,335 na araw. Sa pagtatapos ng ika-1,335 na araw, doon mismo magaganap yung unang pagkabuhay na mag-uli. Teka. Dito ako medyo naguluhan sa math. Ang alam ko, yung kalahati ng isang prophetic week ay 1,260 araw. Bakit 1,335? Saan nanggaling yung dagdag na 75 araw? Diyan nga nagiging partikular ang teoryang ito. Kinukuha nito yung bilang mula sa ibang talata sa Daniel.
Ang implikasyon, bagamat yung paghahari ng hayop ay tumatagal lang ng 1,260 araw, yung kabuoang matinding kapighatian bago yung pagkabuhay na maguli ay umaabot ng 1,335 araw. May extra 75 days. Oo, may dagdag na 75 araw ng paghihintay. So, iyan ang tatlong pundasyon. Yung bagong kahulugan ng parirala, yung timing ng 42 buwan, at yung 1,335 araw na bilang. Okay, may mga piyasa na tayo ng puzzle. Tatlong kakaibang rules of the game. Pero bago natin buin yung timeline, may isa pang konsepto sa mga tala mo na kailangan nating linawin. At ito yung ideya na may dalawang magkaibang templo. Ito, napakahalaga nito para maintindihan yung buong sistema. Isipin mo na may dalawang orasyon. Isang orasyon sa lupa at isang orasyon sa langit. Okay? Ang pinag-uusapan sa iyong mga tala ay ang pagkakaiba ng pisikal na templo na itatayo sa Israel at yung tinatawag na tunay na santuaryo. So, yung templong pag-uusapan, yung pag-uupo ng anak ng paggawasak, alin yun sa dalawa? Iyon ang pisikal na templo sa lupa. Yun ang dinudumihan, yun ang sinasakop. Pero, at ito yung twist. Ano yon? Ayon sa dokumento, ang templong iyon ay simbolo na lang. Ililarawan pa nga ito bilang isang bunton lamang ng bato na wala ng tunay na kabanalan. Bakit daw? Dahil wala na raw doon ang pangalan ng Diyos. Kung ganoon, kung anino lang pala yung pisikal na templo, bakit napaka-importante pa rin ang mga kaganapan doon? Bakit doon nakabase yung simula ng bilang? Kasi yun yung nagsisilbing panukat ng panahon. Ito yung orasan sa lupa. Yung pagtatayo nito, yung pag-upo ng anak ng paggawasak doon, mga panlabas na palatandaan yun. Parang isang stopwatch. Wala ang bilang. Pero yung totoong kaganapan, yung paglilinis, nangyayari sa tunay na santuaryo. At yung tunay na santuaryo ay hindi isang gusali. Hindi raw. Ito ay kung nasaan si Jesus, dahil siya na mismo ang tunay na templo. Ang santuaryong ito ay spiritual at hindi kayang dungisan o yurakan ng kapangyarihan ni Satanas. So parang anino lang yung drama sa lupa. Exactly. Anino na nagtuturo sa mas malaki at hindi nakikitang katotohanan. Okay, malinaw na yan. Meron tayong pisikal na stopwatch at isang espiritual na kaganapan. Na yun, pagtagpiin na natin ang lahat. Dito ako medyo nalilito sa math. Paano ipinapasok ng teoryang ito yung 2,300 araw sa kwento? Dito na natin bubuin yung puzzle. Ang sentro ng teorya ay ang pagsasabing yung 2,300 araw at yung huling linggo na 2,520 araw ang kabuuan ay sabay na nagsisimula sa araw 1. Yung pag-upo sa templo. Oo, yung pag-upo ng anak ng pagkawasak sa templo. Teka, bakit may dalawang magkaibang propesya na sabay tumatakbo? Bakit hindi lang isang 2,520 araw na timeline mula sa simula? Ano ang idinadagdag nung 2,300 araw na overlay na ito ayon sa mga tala? Magandang tanong yan. Isipin mo yung huling linggo o yung 2,520 araw bilang isang buong pelikula. Okay, isang pelikula. Pero sa loob ng pelikulang yan, may isang special feature, isang 2,300 araw na director's cut na nagsisimula kasabay ng pelikula at doon nangyayari yung pinakamabibigat at pinakamahalagang eksena. Okay. Itong 2,300 araw na ito, tungkol siya sa isang partikular na tema, ang paglilinis ng santuaryo. Okay, parang dalawang timeline na magkapatong at itong 2,300 araw na ito, ayon sa notes mo, ay nahahati pa sa dalawang bahagi. Tama. Isipin mo itong 2,300 araw na special feature bilang isang two-act play. Okay. Ang Act 1 ay tumatagal ng 1,335 araw. Ito yung panahon ng paghahari ng hayop at ng matinding kapihatian ng mga banal. Ito yung drama ng kasamaan ng tao at ng pag-uusig. At sa dulo ng Act 1, Sa pinakahulang sandali ng Act 1, sa pagtatapos ng ika-1,335 araw, nangyayari yung grand finale, ang unang pagkabuhay na mag-uuli. so ang Act 1 ay 1,335 araw ng human-led persecution na nagtatapos sa rescue event. Ano naman ang Act 2?
Pagkatapos mismo ng 1,335 araw, magsisimula agad ang Act 2. Ito ay tumatagal ng natitirang 965 araw para makumpleto yung 2,300. 965. Oo. Kung ang Act 1 ay tungkol sa kasamaan ng tao, ang Act 2 ay tungkol naman sa paghuhukom ng Diyos. Sa loob ng 965 araw na ito, ibubuhos ang tinatawag na 7 salot. Ito na yung puot ng Diyos. Ito na yung panahon ng banal na puot sa mga naiwan sa lupa. Okay, i-rewind natin para malinaw. Meron tayong 3,000 araw na play. Act 1, 1,335 araw ng pag-uusig sa mga banal. Act 2, 965 araw ng pagbuhos ng salot sa masasama. Tama. At kung susumahin, 1,335 plus 965 ay eksaktong 2,300. So sa pagtatapos ng 965 araw na iyon, tapos na ang play. At ito na ang hudyat na yung tunay na sanktuaryo, yung spiritual, ay nalinis na. Eksakto. At dito kumokonekta ang teorya sa isang konsepto mula sa lumang tipan. Yung araw ng pagtubos. Paano? May paralelismo kasi. Sa lumang tipan, habang ang punong saserdote ay nasa loob ng pinakabanal na dako para sa paglilinis, walang sino mang ang maaaring pumasok. Dito sa interpretasyong ito, habang nagaganap yung paglilinis sa tunay na santuaryo sa langit, sa loob ng 23,000 araw na yon, walang sino mang makakapasok dito. At kasabay noon? Kasabay noon, ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng 7 salot ay ibinubuhos sa lupa. Akala ko iyon na ang katapusan, pero mukhang may natitira pa sa timeline. Yung buong pelikula, sabi mo kanina, ay 2,520 araw. Oo. Kung natapos na yung 2,300 araw na special feature, meron pang natitirang 220 araw. Anong nangyayari sa post-credit scene na ito? Magandang paglalarawan, ang 220 araw na ito ay yung cleanup phase o yung panahon ng mga huling paghuhukom. Matapos malinis yung santuaryo at maibuhos yung mga salot, may mga natitira pang kailangang ayusin bago magsimula yung susunod na kabanata. At inilista sa iyong mga tala kung ano ang mga kaganapang yon. Una, sa loob ng 220 araw na ito, wawasakin yung babaeng nakikiapid ng Babylonia. Tama. Inilalarawan ito bilang isang relihiyosong kapangyarihan na susunugin ng pulang hayop na kumakatawan naman sa kapangyarihang politikal. Parang nag-away ang mga magkakampi, no? Ganon na nga. Pagkatapos niyan, susunod ang paghuhukom sa hukbo ng hayop mismo. At ang huling kaganapan sa cleanup phase na ito ay ang pagkakakulong kay Azazel Satanas sa kalaliman. At pag natapos yung tatlo, Sa pagtatapos ng 3 kaganapang yan, kompleto na yung 220 araw. at doon na kumpleto ang lahat. 2,300 araw plus itong 220 araw ay nagbibigay ng kabuuang 2,520 araw. Ito na ang katapusan ng buong huling linggo. At ayon sa mga tala, ito ang nagbibigay daan sa pagsisimula ng 1,000 taong kaharian. Yun na yun. Ang masasabi ko lang, ang teoryang ito ay parang isang Swiss watch. Bawat gear, bawat numero, eksaktong nakalapat para bumuo ng isang gumaganang mekanismo. Tunay nga. At yan ang nagdadala sa atin sa pinakamalaking tanong, para saan ang lahat ng ito? Ano ang so what? Hindi lang ito tungkol sa mga petsa at paghuhukom, di ba? Oo. May mas malalim na layunin ng buong masalimuot na prosesong ito, ayon sa iyong mga tala. Oo, at ito yung bahaging talagang nagbibigay ng bigat sa lahat. Sinasabi na sa pagtatapos ng 2,300 araw, kapag nalinis na yung tunay na santuaryo, ang pinakamahalagang bunga nito ay yung pagiging perpekto ng malayang kalooban o free will. At hindi lang kahit kaninong free will, partikular na tinutukoy dito ang mga anghel at ang mga banal na binuhay na mag-uli. At ang implikasyon nito, napakalaki at medyo mahirap isipin. Ano yon? Sinasabing wala na raw silang kakayahang magkasala pa. Teka, pagiging perpekto ng free will, anong ibig sabihin nun? Na parang mga robot na sila, na nakaprogram na lang sa kabutihan at hindi na pwedeng magkamali? Kasi kung ganon, hindi na yun free will, di ba? Ayan ang magandang pag-usapan. Ayon sa lohika ng teoryang ito, hindi sila nagiging robot. Sa halip, ang kanilang malayang kaluluwan ay umaabot sa isang estado ng ganap na kaliwanagan. Paanong kaliwanagan?
Ang pinagmulan daw kasi ng kasalanan ni Lucifer ay yung pagkaalinlangan sa katarungan at pag-ibig ng Diyos. Dahil nasaksihan ng mga anghel at ng mga banal yung buong 23,000 oras na drama. Yung kasamaan at yung katarungan? Oo, yung kasukdulan ng kasamaan at yung kasukdulan ng katarungan, lahat ng pag-aalinlangan yon ay tuluyan ng napapawi. Kaya't ang pagpili sa kabutihan ay hindi na isang pagpipilian lang, kundi ang tanging lohikal at kanais-nais na landas. So hindi nawawala yung free will? Hindi raw, ito ay nagiging perpekto sa pagpili ng tama. So, sa madaling salita, ang buong 7,000 taong paghihirap na ito ay hindi lang pala parusa. Ayon sa teoryang ito, isa siyang ultimate lesson o isang cosmic trial para patunayan sa buong kalawakan na yung pagpili sa Diyos ay ang tanging logical na resulta. Ganyan nga, To the point na hindi mo na gustuhing pumili ng iba. ganyan ang pagkakalatag. At bilang panghuling tala, binabanggit sa dokumento na kahit na naabot na yung perfeksyong ito para sa mga anghel at sa mga binuhay na maguli, may mga nilalang pa na hindi pa tapos ang pagsubok. Sino-sino sila? Partikular na binabanggit ang mga nasa paraiso at ang mga taong mabubuhay sa lupa sa panahon ng 1,000 taong kaharian. Ang kanilang malayang kalooban ay hindi pa nasusubok sa ganitong paraan. Yun ay isa pang kabanata na mangyayari pa sa hinaharap. Grabe, talagang isang detalyado at masalimuot na interpretasyon ang inilahad sa mga dokumento mo, kung saan ang isang simpleng pagbabago sa interpretasyon ng isang parirala ay nagbubukas ng isang buong timeline na sumasaklaw sa huling 7 taon ng kasaysayan ayon sa pananaw na ito. At ang pinakasentro ng lahat ay hindi lang yung mga numero, kundi yung epekto nito sa pinakamahalagang konsepto, ang malayang kalooban. At dyan napapasok ang tanong na iiwan namin sa iyo para pag-isipan. Ayon sa nabasa natin, sa katapusan ng lahat ng ito, ang malayang kalooban ng mga matuwid na nilalang ay magiging perpekto at hindi na sila maaring magkasala dahil ang pagpili sa mabuti ang naging tanging lohikal na pagpipilian. Kung ang isang kalooban ay umabot sa punto na hindi na nito kayang pumili ng mali, masasabi pa rin ba natin na ito ay tunay na malaya?